Ronald, napanood mo na ba yung pelikula sa Senado? The Senate is under attack. Oo. Yan Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito sa Heckle and Jive. Okay, Ronald. Anong balita natin dito sa sa pelikula? Magaling ba yung directing? Magaling ba yung acting? Sablay. Sablay? Pero naiyak ako. Naiyak ka? Pero walang luha. Ayun lang. Katulad ng isang senadora, umiyak na walang luha. Alam mo, hindi, at saka hindi lang yun may comedy, may action. Diba? May habulan sa stairs, na humahabol mga staff mo. Oo nga. Oo. Tapos merong barilan. Na wala namang kalaban. Ang binabaril mo, mga tuko. No? Tapos may iyakan. Dahil wala man lang kumumusta sa'yo. Yung pala, meron naman pala. Oo nga Chat group, di ba? Yung kanilang kuha. Kaya yung ibang senador, privilege speech, katulad ng Erwin Tulfo. Teka. Tinitext ka namin Oo nga, nung gabing yun. So, talagang hindi matapos-tapos eh. Yung drama, parang maalaala mo kaya. Diba? May ganun or one more chance. So, diba? Pero grabe, no? Talagang sirang-sira yung Senado. Sobra. As an institution, no? Sobra. Hindi ko nga alam kung katulad ni Humpty Dumpty, kaya pa ba siyang ibalik? No? Alam mo, kaya naman. Depende. Sa susunod na eleksyon. Yes. Pero itong current batch natin... between now and 2028, baka totally siya mawasak eh. Oo nga Dapat kahit papaano magkaroon ng kaunting redemption. Kahit hindi kompleto. Diba? Oo nga Halimbawa, last Monday, tapos na sana yung oras ni Alan Peter bilang Senate President. Kaso, yung nagne-negotiate na sila itatalon, ang negotiation niya, ako papalit as Senate President. Bakit naman? Ang dami mong kaso sa COMELEC at saka sa Ombudsman. No? Tapos ikaw si Mr. Forthwith. Oo nga. Ba't naman ka gawing Senate President? Ba't ka naman nagne-negotiate ng ganun? Diba? Pabayaan mo na lang. Kung tatalong ka, tumalong ka. Diba? Totoo. Kaya di ba tinawag na sa kanya, sabi nga ni, sino ba yun? Si Senator Tulfo ata daw yung nagsabi na, ba't namin sasama sa'yo na maging Senate President ka ulit? Di parang yan ang totoong kain suka daw. Sinuka na, kakain pa ulit. Tsaka masisira sila. No? Ang maganda sana dyan, negotiate kayo para masalba ng kahit papano yung image ng Senado. So either bumalik ka kay Tito Soto or ibigay mo sa isang bago na bata, katulad ni Win Gatchalian. Oo nga. Yung humawak nung budget, no, nung nakaraang budget process, 'di ba? Tsaka hindi naman na-taint ng corruption or shenanigans, 'di ba? Totoo. At hindi madrama. Yep. 'Di ba? Hindi madrama, no? Parang ikaw, ako kasi madrama eh. Pero alam mo yung drama na yun na pinag-uusapan natin. Ang nakakalungkot talaga doon ay tingin ko naman totoong naiyak si Sen Pia Cayetano. Tingin ko naman talaga na-traumatize siya dahil sa putukan ng baril. Siguro sa akin ito lang, nalulungkot lang ako dahil nasaan yung iyak na yan nung panahon ng EJK. Yes. Kung saan siya mismo nandun sa gitna. Alam niya yung mga pamilya na nawalan ng mga kamag-anak, mga anak, mga asawa na sa gitna ng kalsada, sa tanghaling tapat na nagbabarila, nagpuputukan. Yan ang talagang nakaka-traumatize. Tapos hindi niya dinepensahan yun. Knowing the fact na si Pia Cayetano, women's rights, children's rights, mga ganyang mga kung ano nung pinaglalaban. Tapos yung panahon ni Digong, wala siya. Pro Digong sila nun eh. Kaya nga. Nasa kampo sila ni Digong eh. Yung kapatid niya, ang main defender ng Tokhang eh. Yun na nga Hindi lang dito, mismo sa United Nations. At sa lahat ng mga interviews niya, Al Jazeera, CNN, sabi niya lahat ng laban. As in, lahat wala ni isa na hindi ng laban. Kaya kinatay siya sa Al Jazeera. Pero yun ang ko kaya sa akin, para sa akin si Pia Cayetano, parang ngayon hindi ko wala akong narinig masyado sa kanya. Sa isang dekada na naging senador siya, wala akong narinig. Biglang lumabas siya ngayon, umiiyak-iyak. Ang galing talaga nung iyakan niya. Parang totoo. Mga kaibigan ko yan 15, 20 years ago, before yung naging bahagi sila ng Duterte government. No, yung kasal nga nung kanyang kapatid, si Lino Cayetano, nandun pa ako eh. Sa Cebu ginawa yan. So magkakaibigan pa sila, magkakapatid noon? Andun pa ako, no? Maganda yung hotel noon eh. Tapos ayan, nakakadebate ko yan si Alan Peter. Amiable naman.
No? Hindi, paano masarap ka debate, hindi nagpapatalo eh. No? Medyo katulad ko ng konti. Teka lang, amiable ang tawag mo kay Alan Peter. Yung nagwawala ngayon sa Senado. Parang ewan ko lang kung ba't umikli na yung ano niya, yung pasensya niya. Pero kung si mo amiable, hindi ko nakikita yun sa ngayon. akin. Sa'yo, amiable. Sa akin. Hanggang ngayon ba, amiable ka ba? Lagi ako binabalatan, di ba? Kaya nga eh. Lagi ako binabalatan, binabanggit, nilalabas sa plenary, di ba? Hindi, ano pa, sasabihin ko lang. Ito yung, isa lang angulo, Chris, no? Dyan kay Pia. Kung sincero yung kanyang pag-iyak, kung sincero yung kanyang pagdadalamhati, yung isang angulo dyan, hindi niya alam yung plano ng kapatid niya. Nung ginamit yung kotse niya, possibly para ipasok si Bato. Na inamin naman ni Alan Peter na inilabas ni Ping Lacson na kotse daw ni Pia ang ginamit. No? So, inamin naman ng kanyang kapatid na siya ang nagpasok. So, posible, no, na kotse nila yung ginamit. No? Kaya, ikalawa, pwedeng hindi alam ni Pia na yung barilan ay stage. Di ba? Ang alam niya ay nagpuputukan. Oo nga. No? Although, habang nagpuputukan, nandun sila kumakain. Nagsa-selfie, diba? nagla-live streaming. So, yun naman isang angulo na baka talagang sincero na siya ay affected. Pero, ibig sabihin, hindi siya sinabihan ng kapatid niya tungkol dun sa plot. Hindi. Ako naman ganito. Tingin ko kasi, yung pagdating dun sa barilan, tingin ko lang si Aplaska lang talaga yun. Sobrang trigger happy na to. Excited na to get into action. Lock and loaded. Full battle gear tara. Tapos nakakita ng target. Sino ka? NBI. Okay na yun. Kahit NBI. Pop. Pero, pwede yun. Pero, even before the incident, nagsaset na ng template si Bato at saka si Alan eh. Nagsaset na sila na lulusubin sila eh. Nagsalita na si Bato calling for people power. Ayun, ng mga nga pala. DDS eh. Tama. Diba? Tapos nagsasalita na sila Amy at saka sila Alan Peter that they will be attacked. So, ayun na nga. Yung, ibig sabihin, hindi siya parang innocenteng nangyari. Yeah. Ibig sabihin, meron nag-iisip na gagawin ito. Okay, sige. Ito lang Ang ano naman, siguro, sabihin natin ganito, at narinig ko to sa mga DDS trolls, na baka naman kasi, lahat nangyayari na, parang kinakalaban sila ng gobyerno. For example, alam nila arrest yung si Bato. Alam nila may arrest warrant din para kay Jinggoy, para kay Joel Villanueva. Tapos baka kay kay Chis Escudero din. So, posible kaya na lahat-lahat nito nangyayari sabay-sabay, tapos biglang pinaligiran sila ng NBI sa Senado. So iniisip nila, lulusubin na sila ng NBI at siguro naisip nila dahil si BBM, anak ni Marcos, siguro feeling nila sila si Fidel Ramos at saka si Juan Ponce Enrile na nakakulong sa krame, na nagtawag ng people power. Siguro na sa kanilang imagination yun ang mangyayari. Pero, 4 lang yung NBI sa GSIS building. At request yan nung GSIS Veloso General Manager. Tapos yung mga pulis, numipis eh. Kaya nga nakalabas si Bato, di ba? Dahil manipis yung mga pulis sa labas. Dahil sinabi naman sa kanila ni Melvin Matibag at ni John Vic na binibigyan sila ng 72 hours. Na courtesy sa Supreme Court at saka sa kanila na hindi huhulihin si Bato. Pero hindi ibig sabihin nun na papatakasin. Ibig sabihin, hindi namin huhulihin, hindi kami papasok sa loob. Diba? Yun ang ibig sabihin nun. Kumbaga, dito lang kami sa perimeter for 72 hours. So, sa akin, malinaw naman yung terms of reference yung kasunduan. Actually, pwedeng hulihin anytime dahil wala naman TRO nun eh. Oo nga eh. Parang courtesy lang yun sa Senate at saka sa Supreme Court. Diba? Ang problema kasi, nung napanood mo yung interview ni Bato kay Jessica Soho. Oo nga, napanood ko. Dami niya sinabi ron, di ba? Oo nga, napaamin eh. Nilaglag niya si Alan Peter, na parang sinasabi, ay, noon lang namin naisip yun. Ganyan. Yung pala, matagal na pala, pinaplano, napapasok si Bato. Oo nga. At syempre, kung papasok siya ron, popromisahan nila na makakataka. Yes. No? Kaya dun pumapasok yung possibility ng isang conspiracy. No? Na from the start, papakawalan naman talaga siya eh.
papasok siya surreptitiously, Tapos tapos ilalabas siya kahit issuehan siya ng warrant. No? Dahil alam naman nila, wala namang legal impediment eh. Basta lang, Oo. ang purpose ng kasi nila, makuha yung majority Yes. para malagay si Alan Peter bilang Senate President. Yes. Oo, kasi Pero dapat magpromisa si Alan Peter. na may safe passage siya, kumbaga. Oo. Oo. Pero alam din naman nila, dahil nga wala namang legal impediment, nag-file sila ng TRO after eh. Oo nga. Diba? Hindi naman sila nag-file ng TRO before. Mm. Diba? Nag-file sila after Okay. makaboto. So, ibig sabihin, kung ako si Bato, kahit hindi ako ganun katalinuhan, dapat hihingi ako ng requirement. O sige, pupunta ako, pero itatakas niyo ako. So, Hindi kaya sinasabi mo, kaya siguro pinalitan yung Sergeant at Arms. Immediately. Immediately. Pagdating ni Bato, nagbumura siya. Nilapastangan nila yung Oo nga, lumang Sergeant at Arms. Oo nga, Silang dalawa ni Alan Peter, hanggang diba? nag-resign, no? Oo. Tapos agad-agad, si Aplaska nilagay, tapos doon na na-set in Nakaklase. motion. Oo, Kaklase nakaklase. ni Bato. Oo. Mista. At saka, dating Sergeant at Arms ni Alan Peter Oo nga. sa Kongreso nung siya ay Speaker. Oo. Dating Sergeant at Arms ni Chis Escudero. Oo. Ibig sabihin, lahat sila tao nila yan. Oo. Diba? So, okay, pero sa akin siguro lang tingin ko lang, may portion ng mga sinabi mo na posible, yes, I agree. Pero may iba doon, baka may pagka-conspiracy theory tulad ng ginagawang conspiracy theory nila Alan Peter Cayetano. Ang conspiracy kasi, two or more people. Oo. Dating. Yun ang ibig sabihin technically ng conspiracy. Oo. Sa lahat ng diksyonaryo, kahit sa ChatGPT. Okay. Kaya ang tingin ko dito, conspiracy, merong two and more na nag-usap, no? Yun ang definition ng conspiracy eh. Oh. Pero ako naman, kaya ako binanggit na theory, Mm. kasi hindi natin alam kung totoo o hindi. Yes, diba? ang kinukuha Theory pa lang. na natin logic. Pero nung nag-press con, yung DILG tsaka PNP, Yun. sineset nila yung template ng pagsampa ng kaso. Dahil nga, may conspiracy. Oo. Sineset nila, hindi ito coincidental. No? Sineset na nila yung template. Although, hindi pa nila sinasabi na stage dahil nga kulang pa. Yes. Pero pinakita na nila ang linaw-linaw. Sineset nila yung template for possible arrest. Yeah, kasi Oo. kasi yung ginawa ni Aplaska, in reality, if you think about it, kung talagang wala siyang balak magpaputok ng ganyan. Grabe, lahat ng mga paputok 39 of the shots fired galing sa Senate. Yes. Galing sa mga yung tatlong official lang. Oo. Si Aplaska, Oo. yung isang at saka yung dalawang Marines na o security na kasama. Hindi Marines. Hindi, OSA. sorry, OSA. Oo. Pero 'di ba may kasamang Iba yung Marines. pero Oo. may mga tao doon na 'di ba Marines yung mga nakatayo doon. Yes, pero hindi sila hindi sila yung nagpaputok. Oo, O yung OSA security, lang. yung tatlong OSA lang. security. Oo. Sila 39 shots galing sa kanila. Yung galing sa NBI, 5 cover shots pa. So, Yung paputok ng NBI, wala sa loob. oo, sa labas. Lahat yun sa labas. Yes. Kaya wala silang mahanap eh. Oo, yun na nga. Oo. Wala nga kasi. Na nilulusob sila na Kahit- binabarena. Oo, hindi. Oo, Oo. nung nagpapaputok nga daw, hindi man lang daw tinarget papunta sa Senate. Kumbaga, cover shot, nagpapaputok lang para Oo. makatakas. Kasi binabanatan Oo, sila. tapos binabarena raw para makapasok. Hindi binabarena para Hindi nga barena eh. Pinapadlock nga eh. Para hindi makalabas. makalabas. Oo, dahil pintuan yun eh. Oo. Diba? Oo. Okay, so ganito. So, nakikita natin ngayon yun nga itong drama na to. Ay, hindi, babanggitin ko ulit, tatapusin ko lang yung sinasabi ko. Yung kay Pia Cayetano, yun na nga, di ba, umiyak na siya. Ako tingin ko nga, sincere naman na naiyak nga naman talaga siya kasi nakaka-traumatize. Siguro first time niya makarinig ng putukan ng ganyan, up close. Okay, ito yung para sa akin. Ang nakakalungkot ay yung nag-trigger sa kanya. Binintang niya si Senrisa Contiveros na bakit mo sinabing walang nangyari? Na parang walang nangyari. Pambihira talaga. Konteksto. Ang sinabi ni Senrisa ay bakit tayo ngayon kumikilos tulad ng nangyayari ngayon na parang walang nangyari. Oo. Diyos ko, Lord, konteksto. Ibig sabihin nun, sinasabi niya, bakit tayo ngayon dito? Na wala tayong ginagawa, na parang walang nangyari. Parang business as usual. Oo, parang diba? ganun. Opposite nga eh. Kaya nga, Yung ibig reaction sabihin, niya. may nangyari. Yun ang sinasabi. So, hindi ko maintindihan si Pia kaya hindi lang yun, hindi na si Pia. Ito pa, nung nag-clarify si Senrisa, sinabi niya, clarify ko lang yung sinabi ko,
na ngayon Oo. na bakit tayo ganito kumilos na parang Walang walang nangyari. nangyari. Inulit na niya. Ito, Oo. si Alan Peter Cayetano sumagot, Oo. Senrisa, meron ngang nangyari. Sabi ko, pabihira mga Cayetano. Ganito, I'm sorry nawalan ako ng respeto sa mga Cayetano. Very basic no? Oo, dito ko nakita yung statistic na sinasabi ng ating PSA na 19 million Filipinos are functionally illiterate. Naniniwala ako na baka si Alan Peter Cayetano at si Pia Cayetano ay parte ng 19 million na functionally illiterate. Hindi makaunawa. Hindi marunong magbasa siguro, hindi marunong magsulat. Ewan ko kasi yun ang nakikita ko. Sabi ko, paano mo maisip na baliktad yung sinabi niya? Parang, Or baka dahil oversensitive, dahil alam nila yung kanilang role. Baka oversensitive sila, nag-overthink sila. kaya Dahil nag-overreact. Oo, dahil nga, alam nila yung nangyari from their vantage point. Adi kung gano'n sinasabi mo na nag-a-acting lang si Pia, adi kung nag-a-acting si Pia Cayetano, bibigyan ko na siya ng Oscar. Hindi, binigyan na. Puchang galing! Binigyan na. Nabigyan. Oo. Paano? Walang luha eh. Ayan. Oo. Pero magaling pa rin yung acting. Bilib na bilib ako. Oo. Ba't mga politiko, magagaling mag-acting yan. sabay, Kaya nga magagaling nananalo yan eh. Sa election eh, di ba? So, pero sa akin, yun yung yun yung Pero isang malinaw, si Alan Peter ay ay functionally illiterate. hindi, alam niya yung nangyayari. Alam niya. Oo. Kaya nga sinasabi ko, before the incident, sinaset na yung template eh. Oo. Di ba? Oh, Nagpapa-people power na nga eh. Oh, yun na, yun, Diba? yun yung nakapagtataka. Oo. Bakit ka nagtatawag ng people power? Ano kala nyo mangyayari doon? Di ba? Lulusob ang NBIs, papatayin kayo? Yung ba iniisip nila? Oo. Kaya sila kaya in-order ba niya si Aplaska o si Aplaska lang nag-isip, oo, lulusubin tayo. Posible ba na ganito nangyari? Na sinabi niya kay Aplaska, lulusubin tayo papatayin kami lahat, protektahan mo kami. Si Aplaska excited, trigger happy, feeling like Rambo siya, nagsuot ng bulletproof vest, hinanda yung mga long firearms, biglang nag-spray na lang. Pero sobra naman siya tanga. Kung maniwala siya doon. Oo, papatayin kayo lahat habang lahat ng media nanonood, nasa loob. Tapos sinabay mo pa, halika dito tayo. Kung saan yung putukan, doon niya dinala yung media. Parang sabi ni Amy, magdedeklara daw ng martial law. Lahat na lang, Na nagsenaryo, diba? ginawa. Kaya even before, nung nagkagulo, sabi ko may plano to mga to. So okay, baka lang hindi nila na plano na magpapaputok talaga si Aplaska. Doon sila nataranta. Posible. Posible, di ba? Oo, pero alam mo, hinuli nila yung isang NBI na volunteer driver. Oo nga, hinuli nila, kawawa. Na nag-text sa security ng Senate para kukunin niya Yung yung bag bag na naiwan. Tapos nagkataon, pagdating, nagputukan. Dinampot, di ba? Kawawa talaga. Di ba? Yung ganun ba? Na, pwedeng hindi kompleto yung plano, yung plan. Oo. Di ba? Yung So, bahagi, nag-improvise ka. Pero malamang may plot. Okay. So Dahil nung pinapasok mo si Bato, kailangan mo siyang palabasin. At alam mo na huhulihin siya. So paano so sa utak nila, paano natin mapoprotektahan si Bato na hindi huliin? Magtawag tayo ng people power. Parang ganon. Sabihin natin, ina-attack tayo. Or Tapos, mag-create ka ng distraction. mag-create para ng siya distraction. Makalabas, di ba? Yung mga ganun ba? Okay. Maraming several plan A, plan B, plan C. Diba? Tapos yun na nga, di ba? Nung 2:30 ng umaga, lumabas na ngayon mga videos ngayon na nagpapakita na kasama ni Bato si Robin Hood. Palabas sa kotse. Dahil usually kasi pag senador nakasakay sa kotse, hindi yan chine-check. Usually dahil may courtesy. Yes. No? Masyadong courteous sila eh. Yan ang problema sa Kung ako nag-command yan tsaka na harapin yung galit ng mga senador. No? Wala naman tayong nilalabag na batas. Wala naman courtesy lang yan Okay. Yung iba kasi, siyempre, mga pulis, mga corporal, di ba? Okay. Mga private, siyempre matatakot yan sa mga makapangyarihan na senador. Di ba? Pero kung inutusan ko yan, kung ako halimbawa in charge, sagot ko kayo. I have your backs. Check nyo lahat ng kotse. Kahit hindi natin ginagawa yan. Walang bawal dyan. Merong sitwasyon ngayon na may gustong tumakas. Napugante. Yung ganun ba? Ang problema ko, parang medyo confused yung messaging ng NBI, ng police, at saka ng DILG at that time. Ang sinasabi mo ba ang may kasalanan nito ay si Matibag? Si John Vic? Hindi, sinasabi ko lang ay hindi nalinaw ano ba talagang gagawin nila. Dapat may unity
ng purpose. May unity ng message. Nung sinabi ng presidente na irerespeto natin yung 72 hours as a courtesy, baka yung iba na lito na hindi huhulihin kahit lumabas. Kahit sinubukan lumabas. Oo. Oo. Si Melvin, alam niya, huhulihin pag lumabas. Baka yung mga pulis hindi ganun kalinaw. No? Dahil sinabi kasi ng boss, no? Irerespeto natin yung 72 hours. Ang hindi siguro nila naintindihan, habang nasa Senado, hindi natin papasukin, di ba? Alam mo. Pero hindi pwedeng lumabas. Minsan kasi, Sige na. Sige na. minsan kasi ay dapat wag mong i-underestimate ang stupidity. Stupidity, Nino. Whoever na in charge, di ba? Who is in charge? Ako kasi, Sino kung ako in charge yan, I will fall on my sword to protect the principal, to protect the president. Or else masisisi yung presidente. Sino nga in charge sa binabanggit mo? Well, marami kasi in charge. Sige nga, sino dyan? Para may pagpipiliin. Mag-multiple choice tayo. Sino yung sa in charge Usually na binabanggit ni Ronald na stupid? Sige. Usually kasi dyan may convergence. Meron kasing Marines, so meron dyang AFP component. Okay. Meron dyang police, so nandyan si Nartates, no? Nartates. Si PNP. Tapos meron kang DILG, in charge ng police, nandyan si John Vic. Tapos meron kang NBI na task din na manghuli, si Melvin Matibag. Okay. Usually may convergence yan. Parang isa lang ang mensahe, isa lang ang plano. Hindi ko alam kung sino yung naging head ng convergence na yan. Ayun. Sino yung... Kaya sinasabi ko, sa kanila yung team lead. Sino ba yung kwan dyan? Dahil usually nasa cabinet din ako Kakaroon kami ng convergence para sa isang proyekto, isang trabaho na kinakailangan kami lahat. Pero kailangan may head. Ayun. Hindi ko alam kung sino yung head. Yun. So, kayo na pumili sa multiple choice na binigay ni Ronald. May 4 na pangalan. Pero nakalimutan mo isama, yung DOJ. Kasi, lumalabas nga ngayon na... Pero DOJ mas behind the scene. Hindi naman sila yun sa field. Pero pwede kasi sila yung... Kasama sila sa convergence. Di ba? Pwede. Okay, so kasi lumabas na nga na dahil hindi na-grant yung TRO na sa hinihingi ni Bato de la Rosa ngayon, sinabi na ng DOJ that they will enforce or effect the warrant of arrest. At sinabi naman ng DILG, we will follow the lead of the DOJ. Sana lang magbago yung batting average. Ayun. Dahil yung DOJ din yung pumunta sa Prague para sunduin si Saldico, di ba? Tapos empty-handed. Nagbakasyon lang pala. Diba? Parang pagtatawanan sila pag wala silang hindi maganda yung batting average nila. Manghuli naman kayo ng mga high-value targets. Oo nga. Diba? Kasi... Sinasabi kasi nila, bumababa ang crime rate, tumataas yung approval rating ng police, etc. etc. So, okay yun. Pero, at a certain point, ang tinitingnan ng mga tao, high-value targets. Diba? Yun yung nasa na si Atong Ang, nasa na si Bantag, nasa na si Michael Yang, di ba? Sana si Harry Roque. Harry Roque. Si Zaldico. Tapos ngayon si Bato. Si Bato, nadagdagan sa listahan. Kung may ma-deliver kayo, kahit isa lang dyan, magbabago. Kasi nung dating yung dating mga heads ng DILG, ng DOJ, nung si Kibuloy nahuli. Si Digong. PNP diba? lahat. Bilib ako kasi. Alice Go. Alice Go yung nagawa ng paraan, nauwi, napadala, nahuli yung lahat. Yung kapatid ni Michael Yang, nahuli. Pero ngayon, parang wala nangyayari nga Parang hirap sila pag ganun, tingin mo, si John Vic. Isa-isahin ko nga to, si John Vic Remulla. Malaki responsibility niya dahil siya yung head ng DILG. Under niya ang police. Diba? Under yata niya ang CIDG. So, kaya binabanatan siya ni Trillanes. Oo nga. Puro press con daw, diba? Oo nga. Si Trillanes nga, walang official na designation pero nandun parang sheriff. Oo nga. Pero yun allowed ba yun? Allowed ba yun? Technically gray area yan hindi naman sa bawal. Dahil hindi ka naman manghuli, dala mo lang yung warrant. Oo. Wala ka naman dalang baril. Wala kang official function. Kumbaga witness ka lang. Tapos ang sabi mo, sasamahan mo lang yung mga nandun, yung mga law enforcers. So, at saka sinabi din naman niya sa kapulisan na hindi, ni-request ako ni Bato sumama. Special request ako. Ay, paano mo? Kawawa naman si Bato. Kung hinuli na wala si Sonny Trillanes na yun lang ang hiniling niya. Pag huhulihin niyo ako, isama mo si Sonny Trillanes. Yun lang ang gusto ko. Hinamon niya sabi niya.
Okay ako pumuntang ICC. Oo. Basta kasama si Sonny Trillanes. Oo, O di si Sonny. Sinamahan siya. Siya, Oo. bigyan natin na Oo. parang last meal. Yes. Oo. Tsaka there's such a thing as a civilian arrest. May ganun naman. Oo. Halimbawa, may ginagawa kang krimen, walang pulis. Hulihin kita. No? Nangyayari yun. Kahit sa US, meron ganun eh. Oo nga, oo. Civilian arrest. Dahil, manonood na lang ako habang may ginagawa kang krimen. Halimbawa, may ginagahasa ka. No, nakikita kita. Arestuhin kita. Oo. Okay. Ganun okay. ba? There's such a thing. Continuing crime. Okay. So parang caught red-handed. Pwede yun. Yeah. Okay. Kailangan ko ba ng warrant habang may tinututukan ka halimbawa ng baril? Oo. O may ginugulpi ka na bata? Oo. Diba? O pinagsasamantalahan kang babae? Maghihintay pa ako ng warrant? Oo nga, tama. Pag ganun, pwede citizen's arrest. Oo. Okay. So ganito ngayon, Ronald. Andito na tayo ngayon. Nakalabas na si Bato, pero alam daw nila kung nasaan. Siguro yung general area, alam nila. Oo. And by the way, kasi yung huling pustahan natin, mukhang matatalo ka dun eh. Alin doon? Na magkakaroon ng bagong Senate President at pinakamaikling Senate President si Alan Peter Cayetano. May 19 days. Meron pa naman kwan. Hindi. 10 days na. So may 9 days pa. Bakit? Sinabi end of the month, sabi natin? Yung shortest kasi 19 days eh. Sinabi ba natin eh? Sige. 1952. Sige, end of the month. Ibig sabihin, nandun pa rin siya sa shortest. Okay. Oo. Pero sabi mo, mapapalitan eh. Oo nga. Pero kasi nga, naudlot. Yun lang naman eh. Kasi naman, may nag-ambisyon naman kasi. Kung hindi dahil doon sa nag-ambisyon na keso, di nagkaroon nga ng bagong Senate President. Basta, pag hindi shortest, talo ako. Pag hindi shortest. Paano yung pinaka-maiksi kasi? 1952 yata yun. Sige. Okay. 19 days. Okay. So, ang sinasabi mo, may posibilidad. Sabagay, may posibilidad pa kasi na magkaroon ng bagong liderato ang ating Senado. Hanggang ngayon, ongoing. Sa Lunes is 14 days. Oo. So, palapit sa 19 days. Pero tingin ko nga kasi kahit naman sa mga senator mismo, sinasabi nga nila na, shaky itong presidency ni Alan Peter Cayetano. Nakakatawa nga ang mga press con ni Alan Peter eh. Parang merong plot. Sinasabi nga niya. May mga plotters. Kinukumbinsi yung mga nasa majority para tumalon, etc. Nung nangyari yung plot nila kay Soto, walang sinabing ganun si Soto. Oo nga. Tinanggap niya gracefully. No? I serve at the pleasure of my peers. Ganun, di ba? Tapos ngayon, parang it takes one to know one. Parang, may plot laban sa akin. Hindi lang yun. Big deal, no? Big deal. Nag-joke pa nga siya eh. Sabi ni Alan Peter na, siguro baka sa susunod, iboboto ko naman si Senwin. Sabi mga ganun, hirit na siya eh. Ngayon pa lang eh. Kaya... At para sa akin kung gusto isalba ng Senado yung kanilang imahe, palitan nila talaga yung Senate presidency at ayusin talaga nila to. Nakakahiya eh. Ang problema kasi diyan sa Senado, parang silang-sira. Para silang isang mafia syndicate. Oo nga. Nandaraya, naglalabag ng election laws para manalo. Yep. Pagkapanalo, ginagamit yung posisyon para mag-plunder, magnakaw, diba? Kumuha ng kickback sa mga proyekto, insertions, allocables. Tapos, pag nahuli, dedepensahan ng mga kasama, walang gustong pumurma sa Blue Ribbon, parang sindikato, di ba? Ang dating, poprotektahan, papalayain yung kanilang mga kapwa kriminal, at in the middle of it all, nagdadasal. Dahil huwag mo kalimutan ang mga mafia, mga godfathers, very religious, di ba? Oo nga, nagsisimba pa. Kaya sindikato yung dating nila eh. Ang tanong, mababago pa ba ang image? Hindi. Okay, hindi mapapagong image yan. Tama ka. Ang kailangan baguhin talaga ay yung composition mismo ng majority. Yes. Kaya tayo, ginagawa natin, ine-expose natin at ino-oppose. Pero hindi tayo titigil doon. Dapat meron din tayong ipopropose na kapalit. Dahil hindi sapat yung expose and oppose. Dapat may propose. Diba? Okay. At yun yung sinasama natin sa ganitong klaseng talakayan. Naglalagay tayo ng criteria, ano ba yung dapat ipalit? Sino ba dapat ipalit? At later on, sabihin natin specifically sino yung mga yan. Diba? Ayaw mo na sabihin ngayon kung sino tingin mo? Hindi, offhand. Sino ba nababanggit natin? Si Chel Jokno, kasama sa prosecution. Si Laila de Lima, nakulong unjustly for 7 years. Pero, naging cynical ba? Hindi. No? Patuloy siya, bahagi ng prosecution. Meron kang
Shelo Magno. Oo nga, mga na bago. maraming alam sa ekonomiya. Yeah, Heidi Mendoza. Dating Deputy Minister ng Finance, di ba? At professor ng economics sa University of the Philippines. Heidi Mendoza. Almost nakakuha ng 9 million votes. Yes. Hindi kilala, walang machinery, walang resources, pero may prinsipyo. Oo nga. May track record Yes. as COA. Matinong COA. Di ba? Hindi katulad ng ibang COA. Di ba? Meron kang Barry Gutierrez. Oo nga. Di ba? Spokesperson ng dalawang presidential candidate. Sabi ko sa kanya, tigil mo ng spokesperson. No? Ikaw naman. Baka mamaya pang-spokesperson ka uli, matalo uli. Third time na. Dapat may term limit na rin yung spokesperson. Pag nananalo, natatalo. Dina-joke lang. Di ikaw na. Sayang naman. Philippine Science, University of the Philippines, etc. So, mga ganyan ba? Oo nga. Maraming options. Di ba? Yung Kristan. No? Na ayaw pa rin. Mga ganyan ba? Marami yan Okay. dyan. We just have to look. Yes. Lalo na ngayon, maraming mga Gen Z tsaka millennials na nagle-level up. Yun. Totoo. Diba? Totoo. Actually. Kahit naman tignan mo yung composition ngayon ng Kongreso, alam mo na di ba kinausap ko lang nga si Kong Zia Adyong. At na-realize ko nung Quadcom last year, karamihan ng mga top performers ng Congress ay mga first-termers at mga bata o relatively bata. Sina Adyong, sina Rog Gutierrez, sina tapos kahit ngayon, sina Zamora, si Luistro, yun yung mga nakikita si ko. Luistro, pwede yan. Oo, si Luistro Diba? pwede na nga mag-senate. Pwede Ang yan, galing diba? niya. Oo. Napakagaling niya. So maraming mga pwedeng umakyat ngayon galing Kongreso papuntang Senado. Yes. Especially sa prosecution team na to. Yes. Oo, marami akong nakikitang potential dyan. Pero yung iba na nagbabalak, wag na muna. Yung mga bata mong Barsaga, di ba? Yung mga... Ayan, Meow. balak ata nga ni Barsaga Meow, at saka diba? si Leviste ata mukhang may balak sa 2028 yung mga, di ba, mga ganyan nilang mga... So, yung mga ganitong klaseng programa, we are setting the parameters, the template, the term of reference, the criteria para sa mga ipapalit, sa mga ipopropose. Yes. Diba? And later on, baka makompleto natin yung mga pangalan Oo nga. ng mga potential. Dahil kahit i-expose na post natin, kung wala naman tayo ipapalit, Adi, maboboto din sila. Babalik din sila. Halimbawa, si Ambassador of Jesus Christ, Sos. re-electionist yan. Si mananalo pa kaya? si Robin Hood Padilla, Tatakbo ba? re-electionist yan, no? Oo, kasi sinabi ni Mariel. Si Chis Escudero, re-electionist Oo nga, yan. oo. Boboto niya ba yung tatlo na yan? Hindi, ako hindi ko boboto. Sobrang bobo at sobrang tanga naman natin, di ba? Kain suka na talaga Diba? yun. Yun, Iboto diba? natin pa yung mga yun. Mga halimbawa yan. No? Ah, Re-electionist ang tatlo na yan, ha? okay. Pero tatakbo ba kaya itong mga to? Tatakbo. Tatakbo yan talaga? Ganun ka pala mukha? Hindi, believe sa sarili. Oh, yung ganun pala kabilib sa sarili. Oo. May illusions of grandeur. Yan ang Hindi tawag lang, ang natin tingin dyan. nila, itong galit, itong outrage, season na lang yan eh. No? Pag tumagal ng ilang buwan, makakalimutan na yan. No? Pag nagsimula lang mamili ng mga boto, di ba? Maglabas ng daan-daang milyong worth na TV ads. Ay, nako. Makakalimutan na yan. Ang tingin nila dyan, may expiry date. Ganun. Ngayon, bahala na yung mga tao na patunayan na mali sila. No? We deserve more than them. Diba? Our children and our children's children deserve more than them. Grabe. Diba? Dapat yung ganun yung patunayan ng mga tao na wala kaming expiry date. Walang expiry date yung aming outrage against impunity, outrage against corruption, outrage against dynasties, diba? Outrage against traitors, chinadors. Dapat sasabihin namin, hindi yan lilipas. Oo. Nako. At sa panahon ng social media, hindi ganun kadali. Yes, oo nga. Once kasi na-post na yan sa social media, Yes. forever yan eh. Oo, katulad natin. Tingin mo, papayagan natin makalimutan sila? Hindi natin diba? papayagan. Yun, Oo. diba? Saka netizens. Mga Oo. netizens Yes. ngayon, Ronald. Oo, kahit bigyan tayo ng mali-maleta. Oo nga. Actually, depende kung gaano karami maleta. Oo. Joke. Hindi, pero Ronald, ngayon na parating na nga itong impeachment, nag-convene na sila. Kailan nang nakikita mong
panahon kung saan mag-uumpisa na yung trial. Well, mga at least 1 month yan eh. At the longest. Yes, dahil maghahanda yan, gagawa ng mga rules, no? Et cetera, mag-aaway, magdadrama, no? Bago yan, no? Kaya at least nasimula na as a trial court. Ibig sabihin, hindi na yan pwedeng i-TRO, impeachment. Dahil meron ng jurisdiction. Pag may jurisdiction na, mahirap na yan i-TRO. Yes. May nag-convene na sila. Oo nga. Yun dati kasi plano ng mga ni Sara, Oo. i-TRO. Okay. Katulad ng ginawa nila sa Congress. Yes, alam mo, sabihin ko sa'yo, banggitin ko lang to. Dahil pinagmamalaki kasi ni Alan Peter Cayetano na, tingnan mo, neutral naman ako dahil, tingnan mo, nag-forthwith, nag-convene kami agad. Kakapanalo ko pa lang bilang Senate President, 1 week later, nag-convene kami. Wala namang naniniwala. Pero kasi ito yung para sa akin. Ito lang para sa akin. Ginagawa nila to ngayon. Dahil alam nila na sirang-sira na sila sa taong bayan. Nakikita nila yun eh. May epekto itong mga ganitong mga programa at yung mga nagpo-post sa social media na nagpapakita ng kanilang galit sa mga ganitong pagpapatigil ng mga pananagutan. Kaya tingin ko, nadadala din sila dito sa public pressure na to. Kaya napilit na si Alan Peter na, hindi, tuloy natin. Kasi alalahanin mo, 2 weeks before that, si Robin Padilla, sabi niya, i-reject, i-oppose ang pag-usimula ng impeachment. At trabaho daw niya yung mag-oppose. Pero nangyari, hindi nag-oppose. Dahil nga, alam nila na, teka, galit na yung taong bayan. At nakita naman lang yung survey na over 70% of Filipinos want the impeachment to happen. Yes. Kahit mga Duterte supporters want it kasi sila gusto mismo. nila makita yung ebidensya. Saka gusto nila, naniniwala, may iba kasi sa kanila, naniniwala na inosente si Sara at kailangan niyang ipakita sa buong mundo gaano siya ka-inosente. Inosente siya. Oo. Parang mahirap yun. Pero yun ang vindication nila, di ba? Na parang, kaya nila gusto matuloy kasi sila mismo, Sara, sige na, patunayan mo din naman sa amin na inosente ka kasi kami mismo, nagdududa na kami. Yes. At saka dagdag lang, kung may majority of 1 ka, O, 1 lang eh. diba? May majority of 1 ka, na nawawala. talagang lalambot ka ng konti. True. Dahil overnight pwede magbago yan. Yun pa ang Diba? isang reason, Kung meron tama. ka mga kasama na tingin, teka, unpopular na kami. No? Pati ba naman ako guguho kasama ni Ambassador of Jesus Christ. So, medyo mag-iwang, di ba? So, kailangan niyang ipakita na hindi ako totally balahura. Hindi ako totally DDS, di ba? Medyo lang. Oo, konti lang. No? Yung ganyan ang kanyang kwan. Majority of 1 eh. Di ba? May makulong lang ng isang senador dahil lahat na may kaso nasa kampo niya eh. Oo nga. May makulong lang ng isa, edi tie na. 11 all, di ba? May makulong na 2, edi lamang na yung minority. Teka, ganun ba Diba? yun? Ganun ba yun? Sa pagbotohan ng presidency? O kailangan present ka eh. Kaya pala, kaya si Bato, Kaya proposal ni Marcoleta, pwedeng bumoto Online. online, di ba? natupad ba yun? Hindi. Okay, kasi yun ang kaya Pero pala. ilalaban pa nila yon next week. Paano kabado sila eh? Ang daming pwedeng makulong sa kanila. 4. Oo nga. 4 minus Bato. Oo nga, 5 na Diba? wala. Di ba? 2 makulong, di tapos laban. Wala na yung super friends. Isa yung bumaliktad, tapos ang laban. Di ba? Dahil majority of 1 eh. Isa lang ang lumipat, 12 na yung kabila, 11 na sila. Di ba? Ngayon pa lang, 12-11 na nga lang eh. So, Diba? Kaya nga, lahat ng magaganda committees, binibigay sa mga bilyar. No? Inoferan si JB. Majority floor leader ka, bumaliktad ka lang. Di ba? Inamin niya. Tumanggi siya. Di ba? Bilib nga ako So, kulang ngayon eh. Division of spoils eh. Oo nga. Di ba? Okay. Tapos ang Blue Ribbon, yung kapatid niya. Ayun na nga. Yun ang magkukulan. Ay, nako. Yun ang mag-check ng corruption, di ba? So, gagamitin nila yan. No? Either pabanguhin yung mga sarili nila, no? At tugisin yung mga kalaban nila. Or both. Di ba? Tapos weaponize eh. Yeah. Tapos yung Blue Ribbon Committee report na ginawa ni Lacson, wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Gusto ko nga makita yan eh. Wala na. Can you imagine, magic? Hindi, pwede niyang palabasin sa privilege speech. Pwede pa. Okay. Privilege speech na. Pero yun ang nakakalungkot eh. Kasi, mga DDS, di ba? Sabi nyo, bakit nakatutok tayo sa impeachment at hindi sa flood control corruption? Pakitanong yung mga kaalyado yung mga senador.
Okay? Kasi sila yung nagpatigil ng Blue Ribbon Committee report kung saan ilalabas lahat ng mga korap sa flood control sa Senado. Yes. Tapos ngayon, pinatigil. Kausapin naman yung mga kaalyado nyo, parang mali yung messaging nyo eh. O tapos naman, hindi lang yun. Nung sa Kongreso naman, sinasabi nga ng mga DDS, yung mga Duterte supporters, di ba? Sabi niyo, ibalik ang usapan sa flood control. Adi ginawa ni Tino, pakiimbestiga itong 4.4 billion na anomaly sa Davao, sa distrito ni Pulong. Oh, di ba? Nagalit naman si Pulong. Bakit selective justice daw? Oh, ibig sabihin may ginawa ka. Oo nga, ako. Di ba? Bakit ka galit? Sandali lang. Hindi selective justice yan. Lahat to maiimbestigahan. Tama. Kaya lang kasi ikaw yung OG. Tama. Pulong is the OG of all flood control projects, I think. Yes. And I've said this. Kahit tignan mo yung 2022 to 2025, Pulong as a single district congressman, 51 billion. 51 billion. OG ka. Ikaw na yung nauna kasi nung panahon niya, alalahanin mo, nakuha niya yung 51 billion. Lahat ng mga kongresista nakakuha ng 100 to 500 million per district. First time kongresista nakakuha ng 51 billion. Noong panahon ng pandemya. At patuloy ang baha sa Davao. Oh, yun, 'di ba? So kaya galit na galit ngayon si pero yun ang punto ko eh. Parang sinabi mo na, maraming corrupt. Hindi naman mahabol ng ombudsman lahat. Pipili siya ng mga... Pag chinek yung 51 billion na yan, ilan dyan ang Ghost Project? Yun. Ilan dyan ang kapos? At saka... Sa deliverables, di ba? At saka nakakatawa dito, pinagmalaki ni Pulong nung last year during sa mga flood control hearings, pinagmalaki niya. Kompleto kami sa papers, kahit i-check nyo. Ngayon na i-check, selective justice. Ang gulo mong kausap, Pulong. Ano ba talaga? Ha? Correct. Ang maatras na naman itong mga to dahil ngayon na maiimbestigahan. Correct. Kaya yun ang sinasabi ko eh. Ginagawa naman ng ating gobyerno at ng ating mga lehislatura yung trabaho nila para i-check yung flood control at gawin din itong impeachment na sabay-sabay. Tama. So Ronald, ngayon, andito na tayo, yung prosecution team, handa na. Mukhang excited na nga sila eh. Tsaka magagaling. Magagaling. Sa prosecution team, di ba? Banggitin ko na, nakausap ko yung isa sa kanila. At excited nga magpakita ng mga ebidensya na hindi na ipakita sa Committee on Justice hearing. Kaya tingin ko, kabadong-kabado ngayon yung defense team na hanggang ngayon wala pang maipakitang depensa. Kaya hindi na nga nag-attend. Hindi, pero kung Senate President Alan Peter Ayun, ang magiging nakaupo dun sa main upuan, no? Dahil pag Vice President kasi impeach, no, or lower, ang parang overall judge yung Senate President. Yes. Pag Presidente, yung Chief Justice ang upo. Oo nga pala, tama. Okay, so pag ganun, anong sinasabi mo? Ibig sabihin, pwedeng sabotahe pwedeng isabotahe, pero i-manipulate, no? Sabihin nung nagko-convene na Alan Peter, hindi pwede yan. Yung ebidensya na yan, no? I-outvote sila, no? Kailangan mo lang kasi ng 50% plus 1 eh. 50% of the ones that are attending sa Senate trial, kailangan nandun sila, tama? So sabihin lang ng nagko-convene na judge na yung Senate President. Pagbotohan natin. Pwede ba yung ebidensya na yan? Pwede ba yung AMLAC? Pwede ba yung mga bank accounts? May bank secrecy laws? Pagbotohan natin. Hindi pwede. Talo. Tapos. Kaya nga, mahalaga yung labanan doon sa Senate presidency in relation sa impeachment. At hindi lang yun. Mahalaga yung labanan sa labas ng Senado. Kumbaga, yung sinabi nga ni Ombudsman Remulla na may 45 daw, roughly 35 to 45 individuals in government, senators and congressmen are probably going to be arrested na. Correct. So, yung probably na yan, sana naman, hindi na naman to yung mga advance pronouncements ni Boying Remulla na wala naman pinupuntahan. Sana totoo na to. Sabi niya, Mayo. Ronald, ilang araw na lang. Ronald, nung huling sinabi niya dati, kasi naalala ko, Pasko, na naging March. Tapos, ngayon, Mayo. Hindi naman tayo nagbigay ng target. Baka naman ibig sabihin, Mayo ng 2027. Pwede. Pero campaign na yun.
Oo nga eh. Campaign na yun, Campaign no? period So, na nga. Kaya sabi ko talaga, Dakod. pero- Boy Remulla, please po, Pero, ombudsman. Tama yan. Pero bibilib talaga ako dito sa mga membro ng majority. After everything that happened, no? Sinusuportahan pa nila si Alan Peter na winawasak yung kanilang institusyon, yung Senado. Ginawa lahat, kapituko, para lang maging Senate President. Oo nga. No? Ginawa na lahat. Tama. Lahat. Tapos talagang sirang-sira sa napakalaking bahagi ng ating populasyon, lalo na sa social media. Pero nandun pa rin sila. Sa bagay, may benepisyo sila sa mga chairmanship ng mga committees. Meron silang benepisyo sa division of spoils, mga allocable, no? Pero sobrang kapal na, sobrang kahihiyan na, di ba? Sobrang talamak na kung mananatili ka sa ganyang klaseng mayorya. Diba? Hindi ko maintindihan kung anong kanilang political calculation. Kahit pa paano, kasama dapat sa political calculation mo, paano ka titignan ng mga botante? Paano ka titignan ng sambayanan? Wala silang pakialam. Kaya sobra na itong cynical. Even para sa mga traditional politicians. Sobra ng cynical. In my almost 50 years in politics, ngayon lang ako nakakita ng ganitong kawalang hiya Garapalan. na mga politiko. Impunity Kaya talaga. wala na itong redemption. Kailangan palta na. At kaya, alam mo, kaya nagtataka nga ako. Ganun ba kalaki yung pangangailangan ni Alan Peter Cayetano at yung mga kasama niya, yung mga kaalyado? Sobrang yaman na nila Maliban kay Chis Escudero na pinakamababa ang salin. Pure senator kahit daw. nagre-regalo siya ng more than 60 million peso worth ng sing-sing. Di ba? Maliban doon, talagang kawawa. Sobrang hirap Oo, no. So kung ganun, Hindi naman nila kailangan yan. Talagang kwan lang, ayaw lang nila i-moderate yung kanilang greed. Di ba? greed for power, greed for for wealth. oo, Konektado yung dalawa everything. Para manatili yung power, kailangan mo ng wealth. Oo. No? Para magkaroon ka ng wealth, kailangan mo ng power. No? May symbiotic relationship yan. Pero wala ka naman sinasabi na corrupt lahat. Wala akong sinasabi. Sinasabi mo lang na yun lang na... No, wala akong sinasabi. Okay. Sige. Sinasabi ko lang na wala akong sinasabi. Yun lang. Hindi, pero Ronald, sige, kung ganun, moving forward to the next few weeks, leading up to the actual trial, manood tayo Yes. manood tayo. Punta tayo dun Yes. Pwede ba tayo manood sa... Yes. Naayos mo na ba yung call mo? Yung sa house? Na ginawa mo? Meron ka ng live noon, tapos pag inayos mo yun, ang ganda noon. Dahil ikaw lang nandun Oo nga Diba? Meron ako nung nagtatago nga si, nakita niya ni Congressman Bong Suntay. Live, wait lang, nagtago. Umatras bigla. So, pero dapat sa Senate definitely bantayan natin yung Senate hearing, Senate trial na to. Merong mga grupo na nagpo-form ngayon na parang Senate trial impeachment watchers. Yes. Na papanoorin lahat ng mga impeachment at yung mga sinasabi at gagawin para lang hindi tayo mabudol ng mga senador na to. Problema, pag pumunta ako ron, sangkatutak na kilay yung tataas sa kisa. Ayan. Baka hindi sila makafocus at baka may ma-trigger Diba? at biglang may maiyak tuloy. Makita tayo ron. Sabi niya, Ito yung dalawang... kita mo, nanggagalaiti. Tinawag kami mafia. Yung ganun. pero ang problema kasi, ito yung dito sasama loob ni Alan Peter sa'yo. Kasi bilang Senate President, at pag may naimbitang umupo doon, kailangan nilang batiin. So kailangan na sabihin, and we'd like to welcome acknowledge the presence of so kita ko si Alan Peter, Ronald Llamas. Hindi, May ganyan yan. may kakausapin ako isang senador doon para gawin yon. Oo. Para talagang yung talagang buntong hininga ba tawag doon, yung pinipigil lang. Yes. Na-imagine ko, magandang gawing content yun. Oo, makita mo si Alan yung Ronald Llamas. Andito ka. Sergeant at Arms. Arrest me. Oo. File him in contempt. For what? For smiling. Pwede lang gawin yun, di ba? Pwede. Yun. Baka gawin nila yun, Ronald. So, Hindi pa nila alam, gusto ng suicide bomber yung patulan. well,
Well, ingat ka, huwag ka gumawa ng bomb jokes kasi baka sa loob ng Senado, bawal yan, ha? Political bomb. Political bomb, oo. Yun lang yun. Ay, nako. O sige, Ronald, salamat sa oras mo ngayon. At sana yung mga viewers natin may natutunan kayo sa usapan namin ngayong araw na to. At pag nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng content, please consider becoming a paid member. Dumadami na yung mga, paying members natin. Kaya nakakatuwa talaga. May pangkape na. May pang sandwich. Pwede ka na maging nepo. O yun, malapit na. Oo. Hindi ko na kailangan ng maleta, di ba? Oo. At saka hindi lang yun, ano yung mga comments nyo sa mga sinabi namin? Agree ba kayo o disagree? Sulat nyo lahat sa comment section sa ibaba. And make sure to watch out for our next episode. And Ronald, sa mga susunod na linggo sa buong, sa isang buwan, baka online muna tayo, ha? Okay. Hindi ko muna sabihin ko saan ng... Okay. Kung ba't ako mawawala. Baka sundan ka eh. Oo nga, basta mawawala ako at magugulat na lang kayo, ha? Saka maganda lalaki ka pa rin naman kahit online. Yun! Diba? Ako, salamat, ha? Yan. Ako kasi better heard than seen eh. Hindi naman. Oo, tingnan mo. Pretty cute to, 'di ba? Oh, 'di ba? Dito ka may buhok pa eh. May konti pa natira yan. Sige, salamat Ronald, salamat sa ating mga Anytime. viewers. Okay, and watch us on the next episode of Heckle and And Jive.